Good morning mga kalaks. At uh, for today's video tayo po ay maglilinis ng ating air gun. Lilinisin po natin itong kanyang barrel at itong kanyang air tank. Dahil barrel ng Armscor ay steel barrel, ito ay prone sa kalawang, hindi katulad ng mga brass barrel na hindi masyadong kumakapit ang kalawang. So kailangan itong mga Armscor ay, lalo na pag stock pa yung kanyang barrel, ay meron tayong ginagawang regular cleaning para naman yung kanyang performance at hindi kaagad na didikit yung mga kalawang. So ako once a month ay ginagawa ko yung regular cleaning. Okay na sa akin yung once a month dahil hindi naman masyadong nagagamit ito. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, at tayo po ay maglilinis ng ating airgun barrel at itong ating air tank. So meron po tayong panlinis dito, WD-40, at ako ginagamit ko rin itong brake fluid dahil ito kasi ay steel barrel, kaya magandang pangtanggal ito ng kalawang. Pero kung ayaw nyong gamitin, nasa sa inyo po. Pero sa akin ay isa ito sa alternative na ginagamit ko kung walang WD-40. So meron tayong mga cotton na tela rito, at meron tayong tali na gawa sa plastic. So tanggalin ko po muna yung kanyang barrel na po. So ito po yung ating plastic na mayroong tela sa dulo. Sa unang pasok ng dito, hindi ko muna nilalagyan ng WD-40. So yan, tapos hihilahin natin. So makikita po ninyo yung dumi. Ayan po, kumpara dito sa bagong tela na hindi pa pumasok sa barrel. So ayan, kung makikita po niyo yung dumi, lalo na po rito sa umpisa dito po. So yan po ay dahil sa mga tingga na dumadaan dyan sa barrel. Yan po yung nagpapadumi sa ating barrel. Pag ginagamitan po natin ng panlinis, ay maganda yung mga bagay na hindi gagasgasin yung ating barrel. Halimbawa, ito tali na plastic. Meron din akong ginagamit pa rito. Ito tali na ginagamit ito sa upholstery na pang blind sa mga sofa. So napakatibay po ito. Parang ano ito, parang sinulid na malaki. Sinulid na malaki na napakatibay. So isa rin ito sa ginagamit ko, pero
At sa pagkakataong ito ay ito yung aking gagamitin. Kailangan po dito sa dulo kung saan nyo sinasabit yung tela, kailangan po maganda yung pagkasunog, dahil baka mapigtas ito ay maiwan yung tela sa loob. Minsan ginagawa ko ay gamit itong cord na ito, nilalagyan ko ng tali na ganyan. Napakatibay pong pan ito, itong cord na ito, pang blind sa mga upholstery. So ngayon ay bali nakatatlong tela na tayo. Ngayon naman ay a-applyan natin ng WD-40. Po. So, napakadumi. Ang ginagawa ko ay dito sa kanyang dulo, dahil madalas maraming sumasapit dito na, so balik-balik kong ginaganyan, then diretso na sa loob. So palagay ko ay okay na. Pagkatapos kong linisin ay ako lang po ito na po, ayaw ko sa inyo yung mga idea nyo, pero ang ginagawa ko pagkatapos kong linisin ng WD-40 ay ina-applyan ko ng langis, Singer oil, konti lang po, para lang sa parang may lubrication sa loob. Dahil sabi ko nga kanina, itong Armscor ay steel barrel, so prone ito sa kalawang, kaya ito magandang nilalagyan paminsan-minsan ng langis sa loob. Yung mga brass barrel siguro kahit na hindi na, dahil yung brass barrel iba yung kaysa dito sa steel barrel. So yan po, tapos na po yung paglilinis natin ng ating barrel. At kung sisilipin ko, talagang makikita mo naman talaga yung result na makintab. At kumbaga sa tao, pagbagong paligo,
talagang pakiramdam mo ay presko. Ano po? So ibabalik na po natin dito sa kanyang lalagyan. Tapos natin linisin yung kanyang barrel. Ngayon naman ay yung kanyang air tank. So wala na po itong hangin. Tinanggal ko na po kanina para medyo hindi hahaba yung ating video. So kahit na po walang singaw, ay regular na nililinis ko ito. Halimbawa dito, ayan, napakadumi. Ayan po. Dahil itong arms core ay talagang puro bakal yung mga pyesa nito. Hindi katulad ng mga ibang airgun na mga brass. So itong arms core ay halos mga bakal yung pyesa niya. So meron po tayong ginawang panlinis dito, DIY. Madali lang pong gawin ito, yung mga so ang taba po nito ay siguro mga 532. At ganyan lang po yung pagkagawa. Yan, meron nakabaluktot sa dulo. So ang purpose nito ay ito, gagamit ulit tayo ng tela na cotton. Dahil lilinisin natin yung loob ng ating tangke. Bakit kailangan nating linisin yung loob ng ating tangke? Lalo na kung ito ay converted sa PCP. So yung mga hangin na pumapasok diyan, minsan may mga tubig, moisture. So yun ay magpo-form into kalawang. So kailangan natin malinis ito. Regular nating lilinisin. So ganito lang po kasimple. Yan. So yan po. Papasok po natin sa loob. At ikot-ikutin po natin na ganyan. So makikita po natin yung dumi, oh. So napakalaking pakinabang po ito. Itong panlinis na ito. At mas maganda kung wala talaga yung valve housing niya at saka yung kanyang hammer para diretso doon sa labas. Pero dahil ito ay regular ko naman nililinis, saka hindi pa naman gaanong marumi, pinakita ko lang paano ko linisin itong airgun ko. Ngunit pag nililinis ko talaga ito, tinatanggal ko lahat yung kanyang laman sa loob, yung valve assembly niya, yung hammer, spring, para dire-diretso pag ginanyan mo ay malinis talaga. So hindi ko muna gagawin yon, at sa susunod siguro. So nailabas na po natin yung kanyang kopa at spring. So gamitan ulit natin ng ating DIY na panlinis.
Then baliktarin po natin para yung final na linis natin sa loob. At isa pa po na aking ginagawa kapag nililinis ko ito ay kinikikil ko po ito, yung dulo ng firing pin. Kinikikil ko yan para maging bilog. Dahil sa kapupukpok ng hammer, halimbawa ito yung kanyang hammer, sa kapupukpok niyan, every time na gagamitin natin, pinupukpok ng hammer yan, may possibility na ito ay mag-deform o kaya lumapad dito. Kaya minsan, bakit ang hirap ilabas? Kasi kumbaga ito yung pinapasukan niya, halimbawa ganyan, sakto lang kasi yan eh, yung valve stem o firing pin, sakto lang doon sa valve assembly. At kapag ito ay naribaba, hindi ka agad makakalabas doon sa kanyang valve assembly. Kaya ang ginagawa ko ay regular na nililiha ko ito, yung dulo niyan, para yung kanyang ribaba ay maalis. So ibabalik na po natin. So yan, so balik na po natin yung kanyang inlet valve. So applyan ko lang ng konting langis, Singer oil, yung kanyang o-ring, para medyo swabe naman ng konti. Yan. Yung kanyang valve ay kalilinis ko lang, kaya hindi ko na pinakita kung paano ko ito nilinis, para hindi po umaba yung ating video. Yung higpit po nito ay huwag gaanong mahigpit. Yung iba ay by hand lang, pero ako naman applyan ko ng konting higpit sa vice grip. Alalay lang po. Ayan, okay na. So ayan, tapos na po, at naibalik na po natin yung mga dapat na ibalik. So sana po ay nabigyan ko kayo ng kaunting informasyon paano maglinis ng ating air gun. Tigit sa lahat, sana itong kaunting naimbento kong ito ay madali lang gawin. Malaking pakinabang po ito kung mayroon kayong air gun at na panglinis. So yan po, at nalagyan na po natin ng laman nito, 1000 PSI. So hanggang doon lang po tayo, ano po, 1000 PSI. Ako po ay kontento na po ako doon sa 1000 PSI. So marami pong salamat sa inyong panonood. Nawa ay huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Thank you po.
God bless.